Dumating ako sa PATX ng around 3 PM ng hapon dahil dito tayo sasakay ng bus pauwi ng Bicol. At pagpasok nga natin dito sa loob ay makikita agad natin ang mga guide ng ruta. At dahil nga Bicol ang biyahe natin, kaya aakyat tayo sa second floor upang doon tayo kumuha ng ticket. At pagkaakyat nga natin sa second floor ay dumiretso agad ako ng ticket booth 1 dahil nandito ang mga biyaheng Bicol. Excuse me. At pagpasok ko nga sa ticket booth 1 ay dumiretso agad ako ng counter 20 dahil nandito yung bus na gusto ko sakyan pauwi ng Bicol. At dito nga ay nakakuha na ako ng ticket kasama na ang boarding pass at ang naging pamasahe natin ay 1,300 pesos. Pagkakuha nga natin ng ticket sa ticket booth 1 ay dumiretso na agad ako sa gate 4 dahil dito tayo mag-aantay ng bus na sasakyan natin. Kaya mo ng LRD na kung naklawang, yung pang 14 din po, cancel po yung trips nyo. Balik po kayo sa ticket mo para palitan po yung boarding pass nyo. Salamat po. LRD po, LRD. Yung pang 14 din po. Habang ang nakatayo ako sa waiting area ay nakita kong dumating na ang bus na sasakyan natin. At dito nga ay agad na akong pumunta sa exit ng gate 4 upang itap ang aking boarding pass. At ito ang rides natin for today's video, itong Yutong C12 Pro ng DMMC Travel and Tours Incorporated. At equip ito ng CCTV, aircon, charging port at meron itong CR at naka 2x2 seaters. Around 5 PM ay paalis na tayo ng PITX terminal. Iya, tama magkayang ibang bus biyahe ka, pinabiyahe ito. At ngayon nga ay palabas na tayo ng Diosdado Macapagal Boulevard. Ang buong akala ko dadaan ang bus ng Sisay Doktor, hindi pala, dire-diretso lang ng Diosdado Macapagal. Pick up. Kaya pala dumiretso ang bus dahil mag-U-turn dito sa may V. Almario Avenue.
At dito nga ay bumalik tayo ng Coastal Road upang makaakyat tayo sa Skyway. At dito nga ay nakaranas tayo ng medyo mabigat na traffic. At ngayon nga ay nakalusot na tayo sa medyo mabigat na traffic. At ngayon nga ay lumiko ang bus sa Alabang, Calamba, Batangas Road. At pagdating nga natin ng XLEX ay may nakasabay tayong dalawang bus na bubumiyahe ng Lucena. At dito nga sa XLEX ay nakaranas tayo ng mas mabigat na traffic. Pagdating nga sa dulo ay kumana ng bus dahil papasok tayo ng Southwoods. At pagkapasok nga natin ng Southwood City ay kumana ng bus dahil papunta tayo ng Southwood Mall. At pagdating nga ng bus dito sa DMMC Terminal dito sa Southwoods ay wala naman palang sasakay. Kaya umalis na din agad ang bus. At ngayon nga ay nakalabas na tayo ng Southwoods City.
At dahil nga tadaan tayo ng turbina, kumana ng bus sa turbina Makiling Road. At dito nga sa tollgate papuntang turbina ay nakaranas tayo ng hindi naman ganong kabigat na traffic. At sa ilang minuto nga ay nakarating na tayo ng turbina terminal ng DMMC. At pagpasok nga natin sa loob ay may naispatan tayong tatlong nakagarahe na piltrangko. At pagkasakay nga ng pinikap na pasahero ay umalis na din agad ang bus. At sa puntungang ito ay binabaybay na natin ang kahabaan ng expressway. At dahil nga sobrang traffic sa Santo Tomas, Batangas, mas binabuti ng driver na dumaan sa Ibaan at Tanawan, Batangas. At sa mahigit 4 na oras na biyahe galing ng PITX dahil sa traffic ay narating na natin ang unang stopover, ang Candelaria, Quezon. So yun mga Lodi, nakarating pa lang namin dito sa unang stopover ang Candelaria, Quezon. Ito yung sinakyan natin, no? DMMC Travel and Tours. Medyo natagal lang kasi sobrang traffic sa mga dinaanan. At dahil nga nakabudget lang ang pera natin, nag-go-up lang tayo sa halagang 50 pesos. At ito pala ang Cabrera Eatery, ang stopover ng DMMC Travel and Tours. At pagkalipas nga ng 30 minutes na stopover natin sa Candelaria, ay umalis na din ang bus.
At sa isang oras sa biyahe galing ang Candelaria ay narating na natin ang Lucena Proper. At pagdating nga natin dito sa Pagbilao, Quezon ay nagpagas muna ang bus. So, gasolina. We got spies making every nation on Earth already in place. You know how colonizers think, so we're gonna use the Young strategy against them. We're gonna sit by bringing weapons out to our war dogs. They'll arm oppressed people all over the world, so they can finally rise up and kill them. At pagtapos nga ng pagpagas ng bus ay diretso na ulit sa biyahe. Powerful enough to stop the tank. Traceable by metal detectors. We got Aftershock. What's up? Watch out, shit, okay? I'm At sa ilang minutong biyahe nga natin ay tumambad na sa atin ang mga tinaguriang lubak dito sa Quezon Province. I got him. What do I do? Sabi ang lubak. Lalim ng lubak. At paglipas nga ng ilang minuto ay may natanaw tayong bus sa di kalayuan. Maabutan kaya to nung sinasakay natin itong bus? At dito nga ay pagpasok natin ng Gumaka Bypass Road ay nakita natin ang tumatagilid na truck sa tabi ng kalsada. Parang araw pa to yung umano dito, tumirik dito. Grabe ang kalsada rito. Oh? Ano kaya ang plano ni Vince Dizon? Ito nga oh, lahat. At maya-maya nga ay tumambad na sa amin ang pinakamalalaking lubak dito sa Gumaka. Parang El Niño. At dito ko napagtanto na hindi lang dahil sa lubak kaya maraming naaksidente, kundi dahil napakadilim din ng lugar na ito. At pagtapos nga malampasan namin ang matitinding lubak,
Ngayon may nakasunod naman kaming isang bus na mandigma. At habang binabaybay nga natin ang kahabaan ng bypass road, ay tumambad na naman sa atin ang malalaking lubak. At habang nakaupo nga ako sa unahan at binabaybay natin ang kahabaan ng bypass road dito sa Gumaka, napagtanto ko na hindi lang lubak at walang ilaw ang problema rito. Problema rin dito ang matatarik at palusong na kalsada na delikado sa may mga kargang mabigat na mga bagahe o mga pang-deliver papunta ng Maynila o patawid ng dagat sa Visayas. At dito nga ay naabutan na natin ang ibang bus na bumabiyahe ng Bicol. At sa ilang minuto nga ang pakikibakbakan sa kalsada ay tumambad na naman sa atin ang malalang traffic at malalang lubak sa kalsada. At sa ilang minuto na pakikipagpatintero sa kalsada dito sa Quezon Province ay napagtanto ko na malapit na tayo makarating sa Bicol. At dito nga ay may nadaanan tayong isang bus na naaksidente sa kalsada. Sus! Ano yun, bus? Bus. PNO? Bago yun yun, lang ata yun yun.
siguro. Kung May- may iniwasan siguro. Baka yun so nakasunudan ta. Ay bako man. Ayun naman ta. Nangyari ka pwesto. Sasaro lang apelyido. Kami yung sangay. Nanay ya. Nanay din. Tigaw. Tukang. Ora nagad kamada oh. Ayun na. Marilip. Mahamot ang bagas. Sabi bukas naman ang bagas ka pag eleksyon. Oh, Mahamot na. mahangot ng maray. Yan. Ganti-ganti kong papaya. Grabe yan ko yan. Nagurupang mga makina. Meron sa paddle ka. Hmm. Sabi niya, kailangan halos bulan-bulan ka rin may survivor. Mga foreigner. Oo. Ang purpose mga ganyan foreigner na yun, naghahanap na rin yaman. Pero survivor na, no? Naghahanap ng consignments. Kuya, halimbawa, may na-detect na kayamanan, parang kailangan ng sarang isla. Hmm. Yung mga survivor ngayon kami ng Sarrados. Aling Davao ito ah. Yeah. Mga ilaw na rin ang biyahe ka. This is kanya. Talaga, salamat dyan ang mga driver. Nahirap ng mga driver. Isa rin biskan niya. Mga driver, 400. Iso. 400 dyan sa inyo. Pag may pinali ka na, isang taon ka na, 450. Kabanga lang sa minimum ah. Mayo kaning violation. Mata, pag may violation ka na eh. Galante. Maray pa sa Raymond ka. Biyahe ka ning para mo ano, basic mo. Pag single ka na, 50. Oh, ayos na. Single driver. Pag double driver ka mo, may 75. At habang bumabiyahe nga tayo ay inabot ako ng matinding antok at kinailangan ko na munang matulog. At nang magising nga ako ay nandito na tayo sa Pamplona, Camarines Sur. Pangalawang stopover, Pamplona. Ito na yung last naming stopover mga lodi. Ang oras natin ngayon ay alas 3:30 na ng madaling araw. Last na stopover to. At paglipas nga ng 20 minutes, agad na rin umalis ang bus. At dahil nga antok pa ako, pag alis natin sa Pamplona ay natulog uli ako. At pagising ko nga ay nandito na tayo sa Naga.
At dito nga ay habang nasa biyahe tayo ay palapit ng palapit si Mayon. Hudyat ito na malapit na tayo sa ating destinasyon. At dito nga ay meron tayo nadaanan na ginagawang kalsada, kaya medyo bumagal ang ating takbo. At dahil nga ngayon ay malapit na tayo kay Mayon, ibig sabihin nito, nasa lalawigan na tayo ng Albay. Dito na lang po kamali? Opo. Parang bawal po yung bus dyan. Huwag doon ka sa kabila. Yung kabababa. Ito na. Sige, ito na lang. Pagkababa nga ng pasahero sa Kamalig, mga ilang minuto lang ay nandito na tayo sa Banyag, Daraga. Doon ako kuya sa may ano? Sa may Pasorsogon. Kaya nga doon lang. Di pa gaganong kayo? O, doon lang. Oh, may pwede ko po dyan. Yan ang malaog. Oo, dyan lang nga. Tenota. Pagli ko, ma'am. Ayan, doon. Pagli ko na lang. Oo. Sige po. Pabunot ka mo, di ba? Doon lang ako sa may kan. Suro-suro ka, boss, no? Oo. Yes, kaya na pag nagpaparapara. Ito po sa kabila, alanganin. Formado na po ito. Oh, yes. Silaw na lang. Sa kabila. Yeah. At sa mahigit 16 hours na biyahe galing ng PITX, ngayon ay narating na natin ang ating destinasyon. Ito ang Daraga, Albay.